simbahan sa Baybay City sa Leyte. Emosyonal si Ninita habang dinadasalan ang nag-aagaw buhay niyang anak matapos daw itong matuklaw ng kobra. Tumiri po yung mata, tapos yung dila po niya parang doon na po sa loob. Pero puna ng iba, hindi ba dapat sa ospital na isinugod ang bata at hindi sa simbahan? Mas ligtas yung anak namin pag sa simbahan namin siya dinala. Demonyong lason lumabas ka sa katawan ng bata. Makokontra nga ba ng kanilang mga dasal? Ang kamandag ng ahas. Isang bata ang napaulat na natuklaw ng makamandag na kobra sa Leyte. Pero himala di umanong nakaligtas ang bata dahil sa pray over. Ang biktima, ang 8 taong gulang na si Elna. Nangyari ang lahat hapon nitong July 24. Nagduwa siya og sticker, tapos yung sticker na giduwaan niya nahulog sa... Habang inaabot daw ni Elna ang nahulog niyang sticker, may bigla raw kumagat sa kanang kamay nito. Ilang sandali lang. May reklamo na siya na pung daw siya. Aho gitanaw yang mata na ano nang yang mata kanang aksyon na siya gamay ba, tapos paghikap na ko init na iyalawas. Kinutuban na raw si Ninita na ang salarin ang madalas na nakikitang umaali-aligid sa kanilang tahanan na kobra. Sulod na sa July, may nakita akong ahas dito sa aming bahay, pumasok. Tapos nawala po yung ahas, banda po kung saan siya kinagat. Pero imbes na sa doktor tumakbo, pinatignan nila ang bata sa kanilang pastor. Mas ligtas yung anak namin pag sa simbahan namin siya dinala. Marami na kasi kami naranasan na mas malala pa yung sa ahas. Pinagaling po ng mana Panginoon po namin. Yung mata niya, nakita mo na yung puti, yung hininga niya, hinahabol na niya. Nag-agaw buhay na siya. Si Bobby agad dinasala ng bata. Yung kamay ko, ipinatong ko sa ulo ng Sister Elna. Ni-review ko, ang sabi ko, sa pangalan ng Diyos, demonyong lason, lumabas ka sa katawan ng bata. Ito itinuro sa amin. Sabi pa nga ng banal na kasulatan, kung makagat kayo ng mga ahas at makainom kayo ng makalalason, hindi kayo maaano. At ipapatong ang inyong mga kamay sa mga may sakit at sila'y gagaling. Matapos dasalan si Elna, Hindi pa siya makapagsalita dahil yung dila niya lumubog na sa loob. Tinuturo niya yung liig na masakit daw. Nagsusukas yan parang bula ng sabon. Siguro lason yun sa katawan niya. at ilang sandali lang, Bumalik yung pula ng labi niya. Katapos ng dinasalan, Totally ang bata nakarecover. ngunit muling nagkagulo nung tumiri po yung mata. Inatake na naman siya ulit. kaya sa pagkakataong ito, Lahat ng mga kapatiran sama-sama na inilihans namin yung bata para i-rebuke yung demonyong kamatayan ng bata. Iyakan na lahat. hanggang sa Unti-unti pong gumaling po siya. si Elna, uminam na raw ang pakiramdam. Gumaling talaga ang bata. 2 linggo matapos malagay sa bingit ng kamatayan, heto na si Elna ngayon, nakakapaglaro na. Yung balik na sa normal akong lawas. By faith po talaga na naniniwala po talaga kami na gumaling na po yung anak ko. Tawag kasi sa amin dito is himala galing sa Diyos. Sa mahigit 2 dekadang pag-alaga ni Bobby sa simbahan, hindi raw ito ang unang beses na meron siyang napagaling. May isang bata po na parang magkumbulsyon. Pangalawa naman, yung paa ng bata may tumubo na pula, yung tinatawag na lamon. Pinatong ko yung kamay ko ulit. Sa tulong at pagmahal ng Panginoon, nakarecover din ang bata. Isang instrumento lang po kami na ginagamit ng mahal ng Panginoon. At sa mga nagdududa na hindi naman daw kamandag ng ahas ang rason ng pagsama ng pakiramdam ni Elna, lalo't hindi naman daw nakita o nahuli ang ahas, meron daw silang pruweba. Ang kobra kasi muling namataang sa bahay ni Nanenita ito lang Lunes. Yung ilalim ng gulong, doon pala yung ahas. Sina Bobby, sinaklolohan agad ang pamilya. Dito kami guys sa sa bahay ng kung saan tinuklaw yung bata. Sinubukan nilang hulihin ito.
Pero ang ahas muling nakatakas. Pag may nakitang ahas, safety first talaga ang gagawin natin. Kung may maiwasan pa, alis tayo. Pero kung nanganganib na yung buhay natin, may exemption naman doon. Ayon kay Dr. Arvin Diezmos, ang mga kuhang litrato at video, isang ang Samar Cobra. Kapag ito ay nakakagat ng isang tao, ay within hours lamang yung pagitan para umepekto na yung kamandag. No? At usually kinamamatay nga ng tao. Yung sugat na ipinakita ninyo kay Elna, sa mga snake bites, meron kasing tinatawag na dry bite or meaning hindi talaga napuruhan, hindi talaga na-i-inject ng ahas yung venom. Marami raw talagang namamata ang kobra sa kanilang lugar, lalo't napakasukal dito. Katunayan, hindi ito ang unang beses na meron sa kanilang natuklaw. Nasugod sa ospital, survive ang bata. Inalok namin si Nenita na ipakonsulta si Elna sa isang doktor para matiyak na ligtas na ito talaga sa panganib. Pero Hindi na po ako papayag na papuntahin pa sa ospital o i-check up po yung anak ko. Sigurado po talaga ako, 100 po talaga yung paniniwala ko na wala na talaga yung ng ahas. Once natuklaw ng ahas, immediately call for medical help. Dalhin ang pasyente sa pinakamalapit na pasilidad na maaaring makapagbigay ng lunas. Ang antivenom ay gamot sa malakas na kamandag ng ahas. Pag mas maaga itong naibigay, mas maiiwasan ang pinsala. Wala po kaming tinuturo na masama po yung ospital or yung gamot. Hindi naman po natin pwedeng saklawan yung kanilang pananampalataya, yung kanilang ring desisyon. May kalayaan din po sila. Nagpapasalamat po ako na gumaling po yung anak ko. Ang Diyos po na mahal na Panginoon po yung nagpagaling sa kanya. Sa kasalukuyan, wala po tayong specific antivenin available for the Samar Cobra. Ang hospital mula sa barangay namin, mga 15 kilometers, mahirap talaga ang sasakyan. samantala, ang mga kawani ng lokal na pamahalaan ng Baybay at ng Community Environment and Natural Resources Office nag-inspeksyon sa bahay ni Nenita. Ang ingon adto nga kuan nato, ang inyong palibot nga atong hugaw nga dagkog sagbot, tag-as na ang hasgo diyan na murag ganahan gyud mo puyo. Nagsagawa na rin sila ng clean up para maiwasan na gawing pugad ng ahas ang kanilang lugar. Sino mang matuklaw ng ahas, talaga namang mapapatawag sa Diyos. Pero itakbo agad muna ang biktima sa pinakamalapit na merong anti-venom. Tandaan, nasa Diyos ang awa, pero nasa tao pa rin ang gawa. Sa Davao Occidental, akalain nyo, pinag-aalaga ng mga tigre. Sinong nasa matinong pag-iisip ang papasok sa lungga ng mga tigre? Siya. Gwapo yun magtrabaho, nakas tiger, tapad kay paspas kay. Nakikipag-usap pa siya sa mga ito habang pinipinturahan ang kanilang kulungan nang wala man lang suot na kahit na anong pamproteksyon. Gawa na si Thor, gawas na si Thor. Ang walang sinasantong mga tigre. Nakuha pa nga niyang pagalitan. Sige! Sige! Basta inyo lang ako magbihid, dili manghilabot. Ha? Nariyang nakipaghabulan. Nakipagtulakan. At harutan pa siya sa mga naglalakihang tigre sa swimming pool. Siya ang tinaguriang Tiger Whisperer ng Mindanao, si Al. Tagapag-alaga ng 7 Siberian Tigers dito sa loob ng isang compound sa Malita, Davao Occidental. Thor, go inside. Ang mga tigre at si Al tila naiintindihan ng isa't isa. Sit down. Very good. Very good. Magbugoy-bugoy ha. Hop, dili magbugoy-bugoy, behave. Parang nakaintindi na sila sa Bisaya, sir. Tinuruan na rin ni Al ang mga ito ng tricks. Haper.
Inakausap ko talaga. Pero dahil likas na mapaglaro ang mga tigre, may mga pagkakataon daw na nasasaktan siya ng mga ito. Minsan yung kalmot nila para sa damit, yung makita mo, nabutas yung mga damit ko. Tanawa pag niyo. Masa nilang gulaan na tanawa. Minsan na rin daw siyang dinamba ng isa sa kanyang mga alaga. Nakulaps ako, hindi ako nakatayo. 10 minutes ako, hindi ako nakatayo talaga. Sa gitna nga ng aming interview kay Al, biglang Yan. Ano yun, sir? Normal ba nila yan? Ayun, Naglaro lang yan. They are created as predators. So talagang delikado sila sa mga tao. Ang dali nilang mag-swipe ng kanilang claws or mag-nip ng kanilang mga ipin at akala nila yun ay laro lamang. So it can easily harm the individual, can cause trauma sa katawan ng tao. chef daw talaga si Al. Hanggang taong 2015, nung ang kanyang amo bumili ng 2 batang tigre, sina Thor at Jack. Pagtingin ko sa tiger, nawakan ko agad. Hilig ko talaga yung mag-alaga ng hayop eh. Ang ginawa ni Al, nanood siya ng mga tutorial online para magka-ideya kung paano alagaan ang mga tigre. Ipinapasyal rin niya ang mga ito. Parang aso lang at saka pusay pagtingin ko sa kanila. Oh. Taong 2018, si Jack, ang isa sa mga tigre, ipinanregalo raw ng kanyang amo kay dating senador Manny Pacquiao. Bilang kapalit, bumili ulit sila ng bagong makakasama ni Thor, si Athena, babaeng tigre. Sina Thor at Athena, kalaunan, nagkaroon ng 5 anak. Sina Thorin, Zeus, Athenor, Luna at Theia. Ako na nagbuhay dun eh, sa kanila eh. Si Athena hindi pa marunong magpadodo silang sa kanyang anak eh. Ako na lang nagpadodo sa kanila. Sa 7 tigre, ang pinakamalapit daw kay Al, syempre, ang OG o ang original niyang alaga na si Thor. Kapag pumasok ako doon, marunong lang yan magbukas ng puwerta yan sa kanya eh. Malapit sa'yo, maglalambing. Ang misis naman ni Thor na si Athena. Medyo aggressive siya kasi ugali ng tiger kapag lapitan mo yung anak niya para magalit yung ina. Ang panganay na si Thorin. Yung ugali ni Thor at saka si Thorin, parehas lang sila. Pero ang talento raw ni Thor sa pagsayaw, si Zeus ang nakamana. Ang nag-viral at umabot ng 8 million yun eh. Harap ka, tiya, harap. Harap. Ang bunso naman na si Theia, nonchalant o pa-chill-chill lang. Parang nandyan lang sa tabi lang yan eh. Habang si Luna naman daw ang pinakamatapang sa magkakapatid. Yung makita ng ibang tao, yun parang aggressive sila eh. Alas 7 pa lang ng umaga, namamalengke na si Al ng pang-almusal ng kanyang mga dambuhalang pet. Hi Joy! Wala ko na 2 ka manok karon. Ang kanyang binili nung araw na yon, 10 kilos ng atay ng manok at 45 kilos ng whole chicken. Ang gusto sa tiger is fresco. Nabalatan ko na yung manok. Maya-maya lang, lakas loob na siyang pumasok sa kulungan ng mga ito. Walang lalabas kapag hindi kayo palabasin, ha? Maghintay kayo kung anong oras ako magpalabas sa inyo. Walang lalabas. 1, 2, 3, 4, 5, go! Pero nang walang kung ano-ano, Hapit! si Al, kamunti ka na namang madali. Pasok ka na. Hintay na yan. Pagsapit ng alas 2 ng hapon, Okay, maghimo na po may content karon diri sa Tiger. nagva-vlog sila. Madami talagang natutuwa sa akin. Sila natakot nga eh. Baka next month o next week, hindi ka namin makita na. Hop! Yun nga lang, ayon mismo kay Al, kung anong ganda raw ng pagsasama nila ng kanyang mga alaga, kabaliktaran ang relasyon niya sa kanyang pamilya.
Si Al, 5 buwan nung nahiwalay sa misis niya na isang OFW sa Kuwait. Nag-iba na siya sa akin, paminsan-minsan lang magtawag sa akin. Habang ang dalawa nilang mga anak nasa poder ng pamilya ng kanyang misis sa Davao City. Malayo rin ang loob sa kanya. Malaking kulang ko talaga kasi malayo siya sa akin. Kailangan nila may papa. Gayunman, patuloy siyang umaasa na balang araw mabubuo ulit ang kanilang pamilya. Kaya ngayon, ang pinagbabalingan muna niya ng kanyang atensyon. Masaya na ako kasi Tiger yung kasama ko. Ay naraw. Inahal ko na talaga yung mga alaga ko talaga. Yun nga lang, marami ang nabibeast mode sa pag-aalaga nila ng tigre. Hindi pabor. May mga papilis din, dapat yan, bigyan sa bahay alagaan. Nag-reply kami, kumpleto naman lahat yan, may papilis yan. Yung tiger may kinakain everyday, may vitamin sila eh. Meron namang provision yung DNR para sa mga wildlife collectors. Kailangan lang nilang ma-submit yung mga requirements, mapakita nila na legal yung pagkaka-acquire nila dito sa mga hayop na to. Sa grupo naming PETA, dinidiscourage namin ang lahat sa pagkakaroon ng exotic animals or wildlife. Hindi naman sila tinawag na wildlife kung hindi talaga sila kailangan nasa wild. Pag balik yan sa wild, hindi na sila marunong maghanap ng pagkain. Pasok ka na? Pero si Al, mas lalo pa raw pag-iigihan ang pag-aalaga niya sa kanyang mga tigre. Lalo't si Athena, buntis ulit. Ako na mag-alaga sa personal talaga. Apel. Apel. Ang pagmamahal na hinahanap ni Al sa tao, sinong mag-aakalang matatagpuan pala niya sa mga mababangis na tigre? Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.